Buhay prinsesa pa sana ako kung buhay ang magulang ko. Hindi yung ginagawa kong kalabaw nitong tiyahin ko. Sambit ni Catherine habang naglalakad pa uwi sa kanyang bahay. Maagang namatay ang magulang ni Catherine dahil sa aksidente. Kaya naman naiwan siyang kasama ang kanyang tiyahin at malditang pinsan. Kahit na sariling bahay niya ang tinutuluyan, siya pa ang nagmumukhang katulong. Bakit ba ang tagal-tagal mo? Akin na nga yung pinabili ko? Maarting wika ni Lassie at inagaw sa kanya ang plastic bag. Nandito na pala siya, Mr. Henry. Nakangiting wika ni Lita, ang tiyahin ng dalaga. Nang makalapit si Lita kay Catherine, mahigpit niyang hinawakan ang braso nito at binulungan. Bakit pa ang tagal-tagal mo? Sinabi ko na nga sa'yong may bisita, di ba? Kaya nga po, sabi niyo may bisita. Kaya lumabas ako para bilhin yung mga kailangan natin. Sagot ni Catherine. Naging tila patlang ang labi ni tiyahin ni Catherine at inis sa tinitigan ang dalaga. Bakit ka umalis? Alam mo palang may bisita tayo. Miss Lita, hindi ba't ang sabi mo kapag may bisita, huwag ako magpapakita? Kaya namili na lang ako sa grocery. Total, hindi naman ang gagawin ko mamaya. Tulad ni Catherine. Estupida! Kailangan ka ng bisita natin. Boba ka talagang babae ka. Inisasambit ni Lita at malakas na hinila si Catherine papunta sa matandang lalaki. Mr. Henry, this is my niece, Catherine. Pagpapakilala ni Lita. Catherine, maupo ka sa tabi ni Mr. Henry. Po? Ayoko po. Naguguluhang sagot ni Catherine. Lalo siyang nabagabag nang umiti ang kanyang tiyahin at tawagan siya nitong pamangkin. Madalas kasi ay hindi naman pamangkin ang tawag nito sa kanya, kundi yaya. Huwag ka nang mahiya, iha. Maupo ka na sa tabi ni Mr. Henry. Utos muli ni Lita. It's okay, Miss Lita. Malapit naman na ang kasal namin ng pamangkin mo. Sa gabi ng kasal, I'm sure masasanay na siya sa akin. Sabat naman ni Mr. Henry na hindi inaalis ang malaswang tingin sa dalaga. Doon napagtanto ni Catherine kung bakit ganoon ang inaksyon ng kanyang tiyahin. Walang yang kamag-anak ang meron ako. Sukat ba namang ipakasal niya ako sa matandang manyak? Sumusobra na talaga sila. Asik ng dalaga sa kanyang isipan at bumuo ng plano habang nagkukunwaring sumang-ayon kay Lita. Sa kabilang dako, si Franco de los Reyes, ang binatang pinapangarap ng isang babae. Nasa kanya na ang lahat ng bagay na mayroon sa mundo. Kung tutuusin ay wala na siyang problema. Kaya nga lang. Denny, wag mong hawakan yan at baka masugat ka. Sita ni Franco sa batang 4 na taong gulang. Dad, hindi naman po nakakasugat to. Magalang na tula ni Denny at inilapag ang gunting. Sevi, come here. Pagtawag ni Franco sa isa pang batang lalaki na 6 years old. Darating ang bago niyong yaya. Kaya please, huwag niyo naman na sanang saktan ang bago niyong taga-alaga. Okay? Yes, Dad. Sabay na sagot ng mga bata. Iho, nandito na ang babysitter. Wika ni Tatang Lito. Sabay-sabay na napalingon sina Franco at mga bata sa babaeng pango ang ilong. Yak! Bakit yun ang mukha ng yaya namin? Mukha siyang mangkukulam. Komento ni Sevi. Dad, para siyang sa horror movie. Nakakatakot ang mukha niya. Dagdag pa ni Denny. I am Franco de los Reyes. Itong 2 batang lalaki ang babantayan mo. Siguro naman nakausap ka na ni Tatang Lito. Kaya alam mo na kung ano ang galing mayroon ng 2 to. Tama? Tula ni Franco. Para namang nasa ibang planeta ang isip ng babae habang nakatitig sa mukha ni Franco. Kaya tumikim si Tatang Lito para makpukaw ang imahinasyon nito. Ako po si Kat-Kat. Kat na lang po for short. Nakangiting sagot ang dalaga. Walang ganang napatingin na lang si Franco sa babae. Pakiusap lang na seryosohin mo ang trabaho mo dito. Hindi ako naghahanap ng saswelduhan
na nakatanga lang sa akin. Alanganing napalunok si Kat at napatango. Opo sir, nagulat lang ako sa mukha niyo. Anong nakakagulat sa mukha ko? Masungit na tanong ni Franco. Wala po kasing matangos sa ilong doon sa amin, kaya nagulat po ako sa mukha ninyo, pagrarason ng babae. Ang cute naman po ng mga aalagaan ko. Huwag kang magpapadala sa itsura ni na Devi at Sevi. Ang kakulitan nila ang laging rason kung bakit nag-aalisan ang mga yaya nila. Sanay ka bang mag-alaga ng bata? Wika ni Franco. Ang totoo po niyan, nakapag-alaga po ako ng baby pero hindi pa po ako nakakapag-alaga ng 4-year-old at 6 years old. Masayang tula ni Kat. Napabuntong hininga na lang si Franco. Baka 1 linggo lang ang itagal mo. Anya na binata at bumaling kay Tatang Lito. Tatang, magpasil ka pa rin ng hiring nanny para may matawagan agad tayo kung umalis agad ang isang to. Hindi po ako aalis agad, tulad ni Kat. Sana. Tataasan ko ang sweldo mo hanggang 30,000 pesos kada buwan. Basta ang usapan, hindi ka aalis agad. Napapagod na ako sa kakakilala ng paiba-ibang tao. Si Tatang Lito na rin ang magtuturo kung saan ang room mo at mga gagawin mo. May lakad pa ako. Saad ni Franco. Naiwan naman si Kat kay Tatang Lito dahil tumakbo ang mga bata palayo sa kanya. Tatang Lito, bakit po ba panay ang alis ng yayin nila? Tanong ni Kat. Lumaki kasing spoiled ang mga bata kay Franco, kaya madalas kapag hindi nasusunod ang gusto nila, kung ano-anong kababalaghan ang ginagawa nila sa bantay. Sana Kat magtagal ka. Mabuting tao naman si Franco. Isa pa, wala kang poproblemahin sa pangangailangan dahil si Franco ang sasagot ng kailangan mo. Malinis ang 30,000 na tatanggapin mo. Pahayag na matanda. Anak po ba ni Sir Franco sina Devi at Sevi? Muling tanong ng dalaga. Huwag mo nang alamin pa ang bagay na labas sa trabaho mo. Mas makakabuti yon dahil hindi natin sigurado kung matatagalan mo ang trabaho rito. Sagot ni Tatang Lito. Napatango na lang si Kat at pumasok sa itinulong silid ni Tatang Lito. Mabuti na lang siguro to, kaysa doon ako sa tita kong masalpa sa hayop. Napatingin si Kat sa kanyang refleksyon sa salamin. Bahagya niya pang iniayos ang prosthetics na inilagay niya sa kanyang ilong upang magmukhang pango. Kaya mo to, Catherine. Maaga pa nang bumango si Kat at pinuntahan ang mga bata. Tulog pa ang mga ito kaya minabuti niya magluto ng kakainin nila. Good morning, sir. Bati niya kay Franco. Nakatitig ang binata sa magandang kwintas na suot ng bagong yaya ng kanyang pamangkin. Huli na mabawi niya ang tingin dahil tinakpan ni Kat ang tapat ng dibdib. Ibinalik ni Franco ang tingin sa mukha ng dalaga. Nakatingin ako sa kwintas mo at hindi sa kung anuman. Hindi kita pagnanasaan. Huwag kang mag-alala. Sorry po. Akala ko kasi. Mukhang mamahalin ang kwintas mo. Para nakita ko na ang ganyang isang luxury brand. Regalo po to ng tatay ko bago sila namatay ng nanay ko. Siguro po, imitation lang siya, sir. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako isa magnanakaw. Mabuti naman kung ganoon. Ayoko sa lahat o sinungaling at magnanakaw. Umalis ang binata kaya napatulala na lang si Kat. Hinawakan niya ang ilong na may prosthetics at napabuntong hininga. Sorry in advance, Sir Pogi. Kung hindi ako magsisinungaling sa'yo, baka wala akong mapasukan trabaho. Nagsimula ang araw ni Kat na parang umaayon sa kanya ang lahat. Pero bago mananghalian, nagsimula na ang klabaryong di niya inaasahan. Yaya, pwede ka bang umapak dito? Hindi ko kasi maapakan ng sabay eh. Pakiusap ni Sevi. Bahagyang kinulot ni Kat ang pisngi ni Sevi at sinunod ang pakiusap nito. Pagkaapak ni Kat sa sinulid, bigla na lang bumagsak sa kanya ang timba na may lamang buhangin. Sinubukan niya humakbang,
kaya natumba siya at sumama ang katawan niya sa maliit na lamesa. Aray ko po! Daing pa ni Kat at tinanggal ang buhangin sa kanyang mukha. Rinig niya ang tawanan nila Sevi at Tenny. Sinubukan ni Kat na dumilat hanggang makarating sa CR. Hinilamusan niya ang kanyang mukha at inis at tinignan ang mga bata. Bakit yung ginawa yun? Kasi gusto namin, pilosa pong sagot ni Sevi. Ayos lang na makasakit kayo para lang masunod ang gusto nyo? Lumapit si Denny at tumingin sa dalaga. Pinabayaran ka naman ni Daddy Franco, kaya wala kang karapatan para maging bad sa amin. Tsaka sa pangit mong yan, mag-iinatter ka pa? Mapang-asar na dagdag pa ni Sevi. Kayong dalawa, hindi ako namasukan dito para maging laruan nyo. Kahit na pangit ang itsura ko, ang importante, hindi pangit ang ugali ko. Singhal ni Kat at tumiretso sa kusina. Nang gabihan, dumating na si Franco sa bahay. Isinabay niya si Kat sa pagkain, pati si Tatang Lito. Kamusta naman ang naging unang araw mo? Nagpasaway na naman ba ang dalawa? Tanong ni Franco. Nakatingin si Kat sa dalawang batang nakayuko. Sa isip niya, baka nahigpitan ang mga ito kay Franco, kaya nagiging ganoon ang mga bata. Hindi naman po pasaway sina Devi at Sevi. Malikot lang po talaga sila. Normal naman po yun sa gaya nilang mga bata. Are you sure? Ngayon ko lang nalaman na hindi pasaway ang dalawa. Madalas nagrereklamo ang yaya nila kahit hindi pa umaabot ang hapunan. Komento ni Franco. Napangiti na lang si Kat sa kanyang amo at bumalik sa pagkain. Sa sumunod na araw, hindi natapos ang kakulitang ginagawa nila Sevi at Devi. Anong ginawa nyo? Gulat na tanong ni Kat pagpunta niya sa kusina. Nagkalat ang mga toyo, harina, ketchup at iba pang gamit sa pagluluto. Gustuhin mang magdabog ng dalaga ay hindi niya magawa. Papagalitan niya na sana ang mga ito nang pumanhik sina Devi at Devi sa kwarto. Wala naman akong choice, kundi linisin na naman to. Anya ni Kat at sinimulan ng iligpit ang mga gamit. Pagod na pagod siya nang matapos maglinis. Umakyat siya sa silid upang tignan ang ginagawa ng magkapatid. Gusto niyong kumain? Tanong ni Kat. Yes, Yaya. Ako na lang ang gagawa ng juice ko. Walang garang sagot ni Sevi. Bumaba si Kat at nagprepara na makakain nila. Niluto niya ang isa sa paborito merienda na laging hinahanda sa kanya ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. What's that, Yaya? Tanong ni Denny. Ang tawag dito, ginataang halo-halo. Kaso, wala nga lang bilo-bilo dahil may mga batang nagtapon ng harina sa sahig. Marahang sagot ni Kat at inilapag sa mesa ang pagkain. Bakit halo-halo ang tawag dito? Wala namang yelo. Tanong ni Demi at tinitigan ng isang kamote. Halo-halo kasi marami siyang halo. Kumain ka na para malaman mo kung masarap. Sagot naman ni Kat at inumpisahan na ang pagkain. Walang lason yan. Tsaka, nakita niyo naman kung paano ko ginawa yung kanina, di ba? Tulan niya pa na mapansing nagkatitigan ang magkapatid. Mukha ka nga mangkukulang habang naghahalo ng pagkain kanina eh. Sagot naman ni Sevi at tinikman ang sabaw ng ginataan. Napansin naman ni Kat na nagniningning ang mata ng bata, kaya napangiti siya. Nang matapos sa kumain si Sevi, pumunta siya sa kusina at iniayos ang juice na iinumin. Yaya, ito yung sayo. Total napagod ka sa kakalinis ng kinalat namin. Wika ni Sevi at inabot ang basong may pulang likido. Wow naman, Sevi! Sabi ko na nga ba, at sweet talaga kayo eh. Walang pagdadalawang isip na ininom ni Kat ang juice na ibinigay ng bata. Pero hindi pa man niya nalulunog, ay naramdaman niya ang anghang sa tubig. Ano nilagay mo?
Nasusukang tanong ni Kat habang nakatingin kay Sevi. Hindi niya na napigilan ng masuka kaya dumiretso siya sa lababo. Lahat ng kinain niyang ginataan ay lumabas dahil sa nakakadiring lasa ng juice. Sili lang naman yan. Huwag kang masyadong maarte. Isa pa, hindi ako magiging close sa'yo, okay? Mayabang na wika ng bata at bumalik na sa silid nito. Nakatingin naman si Denny kay Kat at parang gusto niya mag-sorry sa ginawa ng kanyang kuya. Pero tinawag na agad ito ni Sevi. Humugot na lang na isang malalim na hininga si Kat at tinignan ang dalawang bata. Mukhang anghel ang itsura nila pero halos kamukha ni Lizzie at titang ugali nila. Ilang linggo na tinitiis si Kat ang ginagawa nila Sevi at Denny sa kanya. Naisip niya nang umalis kapag natanggap ang kanyang sweldo pero paniguradong pinapahanap na siya ng tita niya. Either magtitiis pa ako ng kaunti o makakasal ako sa matandang lalaki. Nakatitig na lang si Kat sa basong hawak nang bumukas ang entrada ng pinto. Sumusuray na naglakad ang kanyang amo kaya nilapitan niya ito. Good evening, sir. Bati ni Kat sa binata. Tulog na ba ang mga... Hindi natapos si Franco ang sasabihin dahil natumba ito sa sahig. Sir! Bakit naman sa sahig mo gustong matulog? Napakamot pa si Kat at inalalayan si Franco. Kaya ko to. Huwag mo na akong lalayan. Lasing na sagot ng binata. Sir, hindi pwedeng hindi kita alalayan. Baka mabagok ang ulo mo. Sino magpapasweldo sa akin kapag nangyari yun? Tanong pa ni Kat at inalalayan ang kanyang amo. Na makapasok sila sa silid, nahiga si Franco sa kama at naisama niya si Kat sa pagbagsak. Tanggalin mo ang damit ko. Utos ang binata nang hindi nito maalis ang botones sa long sleeve. Po? Tanggalin mo ang botones bago pa kita mapalaya sa pamamahay ko. Nang dahil sa banta ni Franco, mabilis na naupo sa gilid ang dalaga. Ilang beses na napapalunok si Kat nang pababa na ang kanyang kamay. Mahina ata ang aircon. Naiinitan ako. Lasing na usal ng binata. Bagay si Kat ay nagpapawis na ang noo dahil sa kakaibang nararamdaman. Kat, trabaho ang ginagawa mo. Huwag mong hahaluan ng pagnanasa ang utak dahil baka matanggalan ka ng trabaho. Tulan niya pa sa isipan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Franco at hinawakan ang kamay ng dalaga. Lasing ako pero natatandaan kong hindi ikaw ang tipo kong babae. Aray naman? Usal ni Kat at inalis ang kamay niya sa sinturon ng binata. Kala ko kasi, iuutos mo rin na tanggalin ang sinturon mo. Napangisi si Franco sa dalaga. Halos malaglag ang panga ni Kat na makitang nakangiti ang kanya masungit na amo. Bigla na lang nagkarambula ang sistema niya na umupo ito at tinitigan siya. Kaya kong hubarin ang pantalon ko, pero ang hindi ko kaya ay kumuha ng bimpo pa muna sa katawan. Bago matapos si Franco ang sasabihin, ay nasukahan niya si Kat. Napangiwi na lang ang dalaga nang makitang may suka ang damit nila ni Franco. Ang baboy mo naman, sir. Sa susunod, magsasabi ka kung nasusuka ka. Inisaturan niya na mapansing nakahinga na ulit ang kanyang amo. Bumalik si Kat sa kanyang silid upang magpalit ng damit bago kumuha na stainless na plangganita at pimpo. Nang makarating siya sa silid ni Franco, ganoon pa rin ang pwesto. Iinom-inom, hindi naman pala kaya. Sinimulan tanggalin ni Kat ang polong suot ni Franco, maging ang pantalon nito ay hinila niya pababa. Kaya namilog ang kanyang mata na makitang brief ang suot ng lasing na amo. Ang laki ng ano ni sir! Kailangan ko na atong uminom ng holy water. Wika niya pa sa sarili at inalis ang tingin sa umbok ni ibaba ni Franco. Kumuha siya ng boxer shorts at isinuot niya kay Franco. Sinimulan niyang punasan ang katawan nito bago iniwan sa silid. Anong ginagawa
mo sa kwarto ni Daddy Franco? Tanong ni Sevi sa likuran ni Kat. Bahagyang nagulat si Kat at napalingon sa batang may mapampintang na tingin. Inayos ko lang po ang daddy mo. Wala akong ginawang masama. Kung gusto mo, tignan mo siya. Total, hindi ka naman naniniwala sa sinasabi ko, di ba? Matutulog na ako, Sevi. Pagod ako sa kakaligpit ng kalat nyo at kakaintindi sa kukulitan nyo. Pagbibigay alam ni Kat at dumiretso na sa sariling silid. Nang maisara na dalaga ang pintuan ng kanyang kwarto, napangiti na lang siya at naiiling. Kahit papaano, may nangyaring maganda ngayong araw. First time kong makapag-alaga ng gwapong lalaki. Nadiskubre ni Kat na workaholic ang kanyang amo dahil maaga pa nang makita niya ito sa silid ng kanyang alaga. Pero ang sabi mo lalabas tayo. Bakit ka aalis? Malungkot na tanong ni Sevi. Bahagyang lumapit si Kat sa pintuan upang marinig niya ang usapan nila Franco. May kailangan lang talaga akong gawin. Sa susunod, lalabas na talaga tayo. Tulad ng binata. Ganyan din na sinabi mo noong nakaraan, tapos umalis ka pa rin. Nagtatampong ungot naman ni Denny. Kids, this is for us. Kung hindi ako magtatrabaho, wala tayong kakainin. Ayoko namang maghirap tayo ng dahil sa hindi nating pagbanding. Babalik ako as early as possible. Malilate na ako. Wika pa ni Franco. Hindi naman malaman ni Kat kung saan magtatago. Ngunit bago pa siya makababa ng hagdan, nakita na siya ni Franco. Magandang umaga, Sir Franco. Alanganing napangiti si Kat sa kanyang amo. May gusto pala ako sabihin sa'yo. Anya ng binata. Ano po yun? Tinulungan mo ako kagabi, di ba? Wala po ako ninakaw, sir. Tinignan ko lang din po yung picture frame mo pero lumabas na din po ako pagkatapos. Napangiti naman si Franco at nailing. You're funny. Wala naman ako sinasabing ganoon. Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo. Ayos lang po yun, sagot ni Kat. Hindi niya mapigilang mapayuko dahil sa pamumula ng kanyang muka. Naalala niya kasi kung paano niya sinundot-sundot ang matigas na ab si Franco. Kaya napapadasal na lang siya ngayon na sana wala itong naalala. Namumula ka. May ginawa ba ako sa'yo noon na hindi ko naalala? Tanong ng binata. Mabilis na niiling si Kat. Ako ang may ginawang hindi mo naalala, sir. Tulad niya sa isipan. May pasok po kayo kahit linggo? Pag-iiba niya ng usapan. Yes. Kaya pabantayan na lang din ang mga bata. Tsaka, bibigyan kita ng increase dahil tumagal ka ng halos 1 buwan. Napahanga mo ko, Misturan? Sagot ng binata. Wala po yun. Sir, wala po ba kayo naalala sa ginawa niyo kagabi? Paninigurado ni Kat upang mabunutan siya ng tinik. Napaisip naman si Franco at sinubukang alalahanin ang nangyari kagabi. Wala. Kung may nasabi man ako o nagawa dahil sa kalasingan, hindi ko sinasadya yun. You are safe with me. Hindi kita type, kaya hindi kita magugustuhan, Misturan. Wika ng binata at bumaba na ng hagdan. Napangiwi na lang si Kat sa huling sinabi ni Franco. Hindi niya nga naalala pero bukang bibig niya ang salitang, hindi kita type. Akala niya naman gustong-gusto ko siya. Pinuntahan ni Kat ang mga bata upang ayaing kumain ang mga ito. Isang himala sa kanya na hindi siya ginugulo nila Sevi at Tenny dahil nasa silid lang ang mga bata. Naisipan niyang linisin ang pool. Anong gagawin ko para mabawi kay tita lahat ng pamana ni Daddy? Paano kung naubos niya na pala lahat ng perang ipinundan magulang ko sa akin? Bakit pa naman kasi sa dami ng tao, 1 lita pa talaga ang naging tiyahin ko? Kausap ni Kat sa kanya sarili. Dahil sa lumilipad sa isip ng dalaga, hindi niya napansing nagtatakbuhan sa likuran niya sina Sevi at Tenny. Hindi sinasadyang naitulak niya ang mga bata.
Yaya! Sabay na sigaw ni Sevi at Denny. Sinubukan ni Kat na umangat sa tubig pero hindi siya marunong lumangoy kaya lalo siyang lumulubog sa tubig. Halos maiyak ang dalawang bata sa nakikita nila sa kanilang yaya. Maagang nakabalik si Franco galing meeting. Pagkaapak niya pa lang sa pintuan ng bahay, ay rinig niya na ang sigaw ng dalawa niyang pamangkin. Anong nangyayari? Tanong ni Franco. Si Yaya! Nalulunod! Humihikping sagot ni Denny. Agad na tumalon si Franco sa pool at sinagip ang walang malay na dalaga. Sinubukan niyang i-CPR ito na may angat niya si Kat sa tubig. Nang lumabas ang tubig sa bibig nito, tinitigan niya ang dalawang bata. Mag-uusap tayo mamaya pag-alis ng doktor. Go to your rooms. Habang buhat ni Franco si Kat, hindi niya maiwasang isipin kung paano natitiis ng dalaga ang trabaho nito sa mga bata. Hindi lingid sa kaalaman niya kung gaano kakulit ang kanyang pamangkin, pero sa kabila noon, wala siyang narinig na reklamo sa yaya nito. Tatang Lito, baka pwedeng ikaw na ang magpalit sa kanya ng damit. Anya ni Franco nang makapanig sa silid na matanda. Iho, kasal ako. Ayoko mapagbintangan ng nanang mo. Alanganing sagot ni Tatang Lito. Hindi naman pwedeng hintayin natin siyang magising at baka lalo lang magkasakit to. Wika naman ni Franco. Binata ka naman. Walang magseselos o magagalit sa'yo kung ikaw ang magpapalit ang damit ni Kat. Tura ni Tatang Lito at lumabas ang silid. Napahimas na lang ng batok si Franco habang nakatitig sa walang malay na si Kat. Sinimulan niyang tanggalin ang malaking damit nito, kasunod ng suot na pang-iba pa. Napamura pa siya sa isipan na makita ang dalaga na tanging bra at panty lang ang suot. Damn it. Mahinang usal niya na mag-react ang pagkalalaki niya habang nakatitig sa malulusog na dibdib ni Kat. Bakit pa akong gumagawa nito? Sinuotan niya na sariling t-shirt ang dalaga at saka pinadapa ito bago kinalas ang suot na bra. Sinunod niyang isuot ang boxers at pinunit ang panty nito. Para na ako natutuyuan ng laway sa ginagawa ko. Bulong niya pa sa isipan. Lumabas siya na silid dahil sa tensyong nararamdaman. Hindi niya akalaing ganoon ang magiging epekto sa kanya ng pangit ni Yaya. Nataturn on niya ako kahit pa ganoon ang itsura ng mukha niya. Tinawagan ni Franco ang family doctor nila at halos gabi na makauwi ito. Kaya pinuntahan niya ang dalawang bata sa silid upang masinsin na makausap. Nadatnan niya sina Sevi at Denny na umiiyak. Kamusta po si Yaya? Tanong ni Denny. She's okay now, pero hindi okay ang ginawa niyo. Paano kung namatay ang yaya niyo dahil sa pagiging spoiled niyo? Ito ang pinakamalalang nagawa niyo sa lahat ng yayang naging bantay niyo. Porket ba nagtagal si Yaya Kat niyo ganoon nang naisip niyo? Inis na tanong ni Franco. I swear, Daddy, hindi po talaga namin sinasadyang nangyari. Sagot ni Sevi. Lagi niyo namang hindi sinasadya, di ba? Nung natusok ng thumbstock ang dati niyong yaya, sabi niyo rin hindi niyo sinasadya, di ba? Kapag nagising ang Yaya Kat niyo at nag-decide siyang umalis, mahihirapan na naman ako. Ang bilin ko naman palagi ay magpakabait kayo, pero kabaliktaran ang ginagawa niyo. Lintahan niya ni Franco. Sorry po, Daddy. Humihikping wika ni Denny. Hindi ako ang nalunod, kaya hindi kayo dapat sa akin humingi na sorry. Sagot ni Franco at lumabas na ng silid. Muling binalikan ng binata ang kwarto ni Kat upang silipin ito. Nadatnan niyang nagising ang dalaga kaya lumapit siya para kamustahin ang lagay nito. Sir, pwedeng, kung okay lang sanang lumabas muna kayo? Nahihiyang tanong ni Kat. Why? Kat, I'm sorry. Hindi ko alam na magagawa yun ng mga... Labas ka muna, sir. Wala po kasi akong bra. Pagpuputol ng dalaga at napakagat pa ng pang iba pang lapi. Tatalikod na lang ako.
Sagot ni Franco at tumalikod. Bahagya pa siyang napangiti dahil wala itong alam na siya ang nagpalit ng damit nito. Okay na po, anya ni Kat. Tumikim si Franco at inulit ang gustong sabihin. This is the worst thing that they ever done. Respetuhin ko ang desisyon mo kung sakaling aalis ka. Magbabayad pa ako ng 10,000 para lang hindi ka magsalita tungkol sa mga bata. Pwede ko po ba sila makausap bago ako magdesisyon? Tanong ni Kat. Napatango naman si Franco at sinamahan ang dalaga papunta sa silid ng mga bata. Yaya? Usal ni Sevi na namumugto ang mata. Sorry, Yaya! Wika naman ni Denny. Napangiti si Kat at lumapit sa mga ito habang si Franco ay nakatayo lang sa gilid ng pinto at pinapanood ang kilos si Kat. Hindi nyo naman sinasadya yun, di pa? Malambing na tanong ng dalaga at mabilis na napatango ang dalawang bata. Kaya pinataka ni Kat ng halik ang noon ng mga ito at yumakap sa kanila. Mabilis na yumakap pabalik sina Sevi at Denny. Paulit-ulit silang humihingi ng dispensa sa dalaga. Tahan na. Basta sa susunod, wag na masyadong pasaway, okay? Tulan ni Kat at pinunasan ang luha sa pisngi ng dalawang bata. Hindi mo po kami iiwan? Umaasan tanong ni Sevi. Sinong may sabing iiwan ko kayo? Balik tanong naman ni Kat. Kasi po nalunod ka na. Natakot po ako na baka mamatay ka tapos hindi pa kami nakahingi ng sorry sa'yo ni Kuya. Sagot naman ni Denny. Sorry po talaga, Yaya Kat. Pangako, kapag nagstay ka po sa amin, hindi na po namin uulitin. Lumuluhang sambit ni Sevi. Opo, Yaya. Kapag po may pat kaming nagawa, kami na po ang magsasabi kay Daddy para pagalitan niya kami. Dagdag naman ni Denny. Lumawak ang ngiti sa labi ni Kat at muling niyakap ang dalawang bata. Kung ganoon naman pala, hindi na ako aalis. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Franco nang marinig na hindi aalis ang dalaga. Lumabas siya ng kwarto at tumiretso sa sariling silid. Nagbago ang lahat sa bahay ng De Los Reyes. Mas naging close ang mga pamangkin ni Franco sa yaya nito, kaya hindi na masyadong mapaghanap ang mga bata kay Franco. Pero ang pinagtataka naman na binata, siya na ang naghahanap ng atensyon ni Kat. Sir, masakit po bang likod niyo? Tanong ni Kat sa kanyang amo. Marunong po ako magmasahe. No need. Sagot naman ng binata. Buong araw na iniinda ni Franco ang kanyang likod, kaya ipinahinga niya ito at pumasok sa silid. Pero naagaw ang kanyang atensyon nang marinig ang tawanan ng dalawang bata at yaya nito. Sinilip niya sa balkonahe ang mga bata. Tita Kat, habulin mo ko! Sigaw ni Sevi. Hawak naman ni Kat ang kamay ni Denny at hinabol nila si Sevi. Muntikan pang madapa ito pero mabilis ang kamay ni Kat na nahawakan ang damit nito. Huli ka! Sigaw ni Kat at kiniliti ang bata. There's something about her that I can't figure out. Wika ni Franco sa isipan. Hindi kaya tama ang mga pamangkin ko? Baka mangkukulam talaga ang yaya nila at nagagayuma ako kahit na hindi mawari ang itsura niya. Bloody hell. Napahawag pa siya sa tapat ng kanyang dibdib at naramdaman kung gaano kabilis ang tibok ng kanyang puso. Araw na Sabado at himalang na pirmi si Franco sa bahay, kaya naman imbes na 3 lang ang gagawin na merienda, ginawa ng 4 ni Catherine ang nilutong lumpia. Sir, gusto niyo po bang? Napatitig si Catherine sa matipunong katawan ni Franco, kaya halos mabitawan niya na ang hawak na platito. Bastos! Anong bastos? Ikaw tong basta na lang pumapasok sa kwarto ko. Siguro nang boboso ka, no? Pangaasar pa ni Franco sa dalaga. Imbes na isara na binata ang pintuan, hinila niya papasok na silid si Catherine at inilak ang pintuan. Anong gagawin mo, Sir Franco?
Tanong ni Catherine na makatitigan ang binata. Nakatingala pa siya dahil masyado itong mataas kumpara sa kanya. Gagawin? Change your question to kailangan. Anong kailangan mong gawin, Sir Franco? Este, anong kailangan mo? Natawa ng bahagya si Franco dahil nakikita niya ang pagkatalanta ng dalaga. Kung sasabihin ko pa sa'yo, mabibigay mo? Susubukan ko po. Halos maduling na si Catherine habang nakatitig sa mata ni Franco. Samantalang ang pilyong binata naman ay mas lalong inilapit ang mukha sa kanyang yaya. Kailangan ko ng anak. Mabibigay mo? Sir, nahipan ka na ba ng hangin? Anak mo si Sevi at Tenny, di pa? Naguguluhan tanong ni Catherine. Hindi sumagot si Franco. Bagkus, marahan itong dinampian ng halik ang tenga ni Kat at saka muling binalik ang atensyon sa dalaga. Hindi naman siya nabigo dahil parang sasabog na ang mukha ni Kat sa sobrang pamumula. Hindi ako ang biological father nila, pero anak ang trato ko sa kanila. Ngayon, tatanungin ulit kita. Willing ka bang bigyan ako ng anak? Sir, virgin pa po ako. Hindi mapigilan ni Franco na matawa at mapayakap sa dalaga. Labas naman sa kapasidad ni Catherine ang maunawaan kung bakit halos hikain na sa kakatawa ang kanyang hamo. Humihitit kaya ng droga itong si Franco? Sayang naman, gwapo na sana, adik pala. Komento ni Kat sa isipan at napilitang humiti na lang. Ramdam ni Kat ang pag-iiba na ugali ni Franco sa kanya. Minsan ay para itong nangaakit, kuminsan naman ay parang dragon sa sobrang sungit. Kaya pinabayaan niya na lang dahil ang dalawang bata naman ang trabaho niya at hindi si Franco. Isang gabi, lumabas ang dalaga sa silid upang kumuha na maiinom na makasalubong niya si Franco. Sir, gising pa po kayo? Anya ng dalaga. Siguro masakit pa rin ang likod niyo, no? Wika niya pa. Can you... never mind. Tula ni Franco. Napangiti na lang si Kat. Susunod po ako sa kwarto niyo. Inom lang po ako ng tubig tapos kuha ng langis. Tumungo na lang si Franco sa kanyang silid at hinintay doon ang dalaga. Ilang sandali pa at kumatok ito sa pintuan niya. Sir, tanggalin niyo po ang damit niyo, pero tatalikod ka sa akin. Pagbibigay alam ni Kat. Hinubad naman ni Franco ang damit pang itaas. Pigil ngisi pa siya na makitang namula na naman ang pisngi ng dalaga. Sabi ko tumalikod ka eh. Mahinang tula ni Kat. Nauna mo sabihin na alisin ko ang damit ko, tsaka tumalikod. Sinunod ko lang instruction mo. Sagot naman ng binata. Napabuntong hininga na lang si Kat at sinimulang masahihin ang kanyang amo. Bahagya pa siya na-distract na marinig ang ungol nito. Pwedeng mas diinan mo pa? Alam ni Kat na normal na boses lamang yun ni Franco, pero para siyang naakit dito. Namamaligno na ata ako. Parang sumasanib ang kung ano sa katawan ko. Bulong niya sa isipan. Dinadama ni Franco ang bawat hagod ng kamay ni Kat sa kanyang likuran. Kaya para siyang naiinis nang alisin nito ang kamay sa balat niya. Tapos na, sir. What? Gusto ko pa. Pagod ka na ba? Tanong ni Franco. Halos isang oras na po ako nagmamasay sa likod mo eh. Nangangalay na po ang kamay ko. Sagot ng dalaga. Naupo naman si Franco at tinignan ang itsura ni Kat. Hindi naman nagbago ang pangunyang ilong. Maging ang makapal niyang kilay ay ganoon pa rin. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Para akong inaalon sa tuwing tinitignan ako na inosenteng mata niya. Hinawakan ni Franco ang kamay ni Kat at sinubukang masayihin ito. Mukhang namumula ang kamay mo Masakit ba? Natuod na lang bigla si Kat at habang nakatingis sa kanyang amo, sinubukan niyang bawiin ang kamay dito pero mas hinigpitan ni Franco ang hawak sa kanya. Sir, ano pong ginagawa mo? Minamasahe ka.
Patanong na sagot ni Franco. Bakit po ginagawa yan? Kasi gusto ko? Bawal ba? Hindi naman, sagot ni Kat. Kaso yung puso ko, parang lalabas sa katawan ko dahil sa sobrang lakas ng tibok. Kat, naalala mo ba noong araw na nalunod ka? Ha? Siyempre naman. Mutikan ko na makita si Lord eh. Bakit hindi ka nagtanong kung sinong nagpalit ng damit mo? Bigla namang napaisip si Kat at takang tinignan si Franco. Kasi naisip kong si Doktora ang nagpalit ng damit ko. Imposible namang sina Sevi at Tenny ang magpapalit sa akin, di ba? Pero hindi mo naisip na pwede kitang palitan ng damit? Tanong ni Franco at binitiwan ang kamay ng dalaga. Nangunot ang noo ni Kat at naalalang damit ng kanyang amo ang suot niya noon. Pero bago pa makawala sa iniisip ang dalaga, hinapit ni Franco ang bewang nito at tinawid ang kanilang distansya. Napauwang ang labi ni Kat, kaya ipinasok ni Franco ang dila sa bibig nito. I can't get enough. Tulan pa nito sa isipan. Hindi malaman ni Kat kung ano ang kanyang gagawin. Nalalasahan niya ang alak sa dila ni Franco at naaamoy ang mabangong hininga nito. Dapat ko siyang itulak. Kastigo niya pa sa isipan. Pero nang hawakan ni Franco ang batok niya upang mas lumalim ang halik, ay napapikit na lang siya. Dahan-dahan siyang inihiga ni Franco kaya lalo siyang nakaramdam ng excitement. Nang kumalas ang binata sa kanyang lati, ay napatitig ito sa kanya. Alam mo bang, hindi ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko? Paunang wika ni Franco. Pero ikaw ang pinakaunang babae na nakapagparamdam sa akin ng ganito. Anong ganito? Lakas loob na tanong ni Kat. Napangisi si Franco at kinintilan ng halik ang pangong ilong ni Kat. Ganitong para mo kung binabaliw kung hindi kita makakatabi sa pagtulog ko. Akala ko ba hindi ako maganda? Hindi ikaw ang pinaka, pero wala ako sinabing hindi ka maganda. Nasasabi mo lang yan dahil hinalikan mo ko. What? Gulat na tanong ni Franco. Pumaibabaw siya sa dalaga at diniin ang pagkalalaki niya sa kasalanan nito. Naramdaman mo? Ikaw lang ang nakakagawang maputigas dyan. Inaasar na nga ako ng iba kong kaibigan na baka bakla ako kasi hindi ako mahilig sa babae. Pero noong dumating ka, hindi ko alam. Ginayuman mo na ata ako eh. Napangiti na lang si Kat sa kanyang narinig. Hindi kita ginayuma. Partida pa yan ganitong itsura ko ha? Paano na lang kaya kung ako na ang pinakamaganda sa paningin mo? Eh di baka nasa mental ka na? Natawa na lang si Franco. Ang yabang mo. Pakis nga. Siniil niya ng halik ang dalaga hanggang sa maghabol na ito ng hininga. Hindi na pinayagan ng binata na bumalik si Kat sa silid nito, kaya magkatabi silang matulog sa buong magdamag. Para ako nananaginip ng gising. Sana wag nang matapos ang gabing ito, piping dasal ng dalaga. Ni minsan sa loob ng isang buwan ay hindi nagbinti si Franco na halikan ang dalaga sa pagtulog ito. Kahit anong pagod ang binata, ay sinisigurado niyang mabibigyan ng oras si Kat. Tita Kat, bakit may pula sa leeg mo? Tanong ni Denny. Muntik nang maibuga ni Kat ang tubig sa kanyang iniinom, kaya natawa si Franco. Sinamaan niya ito ng tingin bago ngumiti kay Denny. Nakagat ako ng malaking langgam kagabi. Nasakitan ka po ba? Gusto mo po ipa-check up mo po sa doktor kung masakit? Nag-aalalang wika naman ni Sevi. Nasarapan siya. Pilyong sabat ni Franco. Palihim na sinipa ni Kat ang paa ni Franco sa ilalim ng mesa, kaya napadaing ito. Inirapan lamang na dalaga si Franco at pumalik sa pagkain. Tita Kat, nasabi mo na po ba kay Tati ang tungkol sa plano natin? Nakangiting tanong ni Denny.
Nagtatanong na napatingin naman si Franco sa dalaga. Plano? Napag-usapan kasi namin na mamasyal kami mamaya. Kasi nabanggit sa akin ng mga bata na hindi pa pala sila nakakapuntang amusement park. Kaya naisip kong dalhin sila mamaya sa park. Total, linggo naman. Si Tatang Lito na lang ang maghatid sa amin. Paliwanag ni Kat. Sasama ako. Sabay-sabay na nanlaki ang mata nila Kat, Sevi at Denny. Gulat silang napatingin sa binata. Tita, may work ka po, Daddy? Tanong ni Denny. Tsaka, busy ka po kahit Sunday. Dagdag naman ni Sevi. Huwag ka na sumama. May importante kang gagawin, di pa? Sabi naman ni Kat. Ayaw niyo ba akong kasama? Nagtatampong tanong ni Franco. Hindi naman sa ganoon. Ayaw lang namin na maistorbo ka sa lakad mo. Baka mamaya, bigla ko umalis dahil may agarang meeting ka. Sagot ni Kat. Sasama nga ako. Inis na sagot ni Franco. Sabay-sabay namang napasigaw ang dalawang bata dahil sa excitement. Kaya pagkatapos kumain, nagasikaso na si Kat sa gagamitin ni na Sevi at Denny. Kinahapunan, nag-umpisa na silang tumulong sa amusement park. Wow! Parang Disneyland! Manghang usal ni Sevi. Pinagtitinginan si Kat at Franco dahil magkahawak ang kamay nilang dalawa. Sinubukang alisin ni Kat ang kamay sa binata pero lalo lang humigpit ang hawak nito sa kanya. Bakit? Tanong ni Franco. Nakatingin kasi sila. Nahihiya ako sa itsura ko eh. Tulad ni Kat. Bakit ka mahihiya? Alam mo, mali ako noon. Kasi sa mata ko, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Malambing na wika ni Franco. Nag-umpisa silang maglaro para manalo ng papremyo. Kaya nagpakitang gilas si Kat sa mga bata at naglaro ng Bounce It. Ito ang paborito niyang laro noong bata pa siya. Magpapatalbog siya ng bola at kailangan masalo ng kanyang kamay ang bola ng tennis. Ang galing ni Tita Kat! Sabi ni Denny. Isang bola na lang ang kailangan saluhin ni Kat para manalo. Ngunit imbes na sa kamay niya tumama ang bola, ilong niya ang natamaan at tumugo ito. Napamura bigla si Franco at hinilang kamay ni Kat. Are you okay? Damn it, hindi ka okay. Kahit pinipigilan ni Kat si Franco na magpadala sa ospital, ay hindi nagpapigil ang binata. Mabilis siyang pina-undergo sa CT scan at naghintay ng resulta. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Franco. Ayos nga lang ako. Pwede na tayong umuwi. Inaantok na sila Sevi at Denny. Sagot naman ni Kat. Okay lang po kami, tita. Gusto rin namin malaman na ayos ang lagay mo. Tulad naman ni Sevi nang may nag-aalalang tingin sa dalaga. Nasa ganoong ayos sila na pumasok ang doktor. Good evening, Mr. De Los Reyes. It's about a CT scan ng nobya mo. Ano pong resulta? Hindi mabasa na maayos ang CT scan dahil sa prosthetic na nakalagay sa ilong niya. Kung ayos ang sa inyo, aalisin natin ang prosthetic na suot ni Miss Turan para mabasa rin agad ang CT scan. Saad ng doktora. Takhang napatingin naman si Franco kay Kat habang ang dalawang bata naman ay naguguluhan sa naririnig nila. Dok, okay lang po ba na mag-uusap muna kami? Magalang na tanong ni Kat. Lumabas naman ang doktor at isinara ni Franco ang pintuan. Prosthetics? Bakit ka may prosthetics? Hindi mapigilan tanong na binata. Pwedeng sa bahay na lang ako magpaliwanag? Tanong ni Kat. No. Franco, okay lang ako. Tsaka, baka maguluhan ng mga bata. Napatingin naman si Franco sa kanyang pamangkin. Kahit pa naiinis siya kay Kat, hindi niya maiwasang mag-alala sa lagay nito. Uuwi tayo, pero tanggalin mo lahat ng prosthetics sa gamit mo. Pinalnaturan ng binata. Humugot na malalim na hininga si Kat at inalis ang peke niyang makapal na kilay. Namilog ang mata ng dalawang bata, ngunit hindi ito nagsalita. Kaya naman sinunod niyang tanggalin ang peking pangong ilong at tumitig kay Franco.
This is me. My name is Catherine Bernardino. Pagpapakilala niya kay Franco. Hindi man nagsalita si Franco, nababasa naman ni Catherine ang pagkamangha sa mga mata nito. Tita, mukha kang diwata, komento ni Sevi. Sobrang ganda mo, Tita Kat, wika naman ni Denny. Uuwi na tayo. Seryosong tulan naman ni Franco. Tahimik ang kanilang buong biyahe hanggang sa inutusan ni Franco na matulog na ang dalawang bata. Dahil sa kaba at takot na nararamdaman ni Kat, pinuntahan niya si Franco sa silid nito upang kausapin. Galit ka ba? Bakit ka nagsinungaling? May alam ba si Tatang Lito? Si Nanang lang ang may alam dahil siya ang yaya ko noon. Walang alam si Tatang Lito. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Bakit ka nagsinungaling? Sinubukan ko sabihin sa'yo, kaso natatakot ako na baka magalit ka lang sa akin. Sarcastic ko na pangisi si Franco kay Kat. May nabago ba? Sa tingin mo, hindi ako mas nagagalit dahil pinatagal mo pa ng 3 buwan bago mo sabihin sa akin? Nag-umpisang magpatakan ang luha ni Kat dahil sa reaksyon ni Franco. Sorry. I'm really sorry. Hindi naman nakatiis si Franco kaya niyakap niya na si Kat at pinunasan ang mga luha nito. Sabi ko magpaliwanag ka. Hindi ko naman sinabing maiyak ka. Kasi nagagalit ka na sa akin eh, sagot ng dalaga. Tahan na. Sorry na. Hindi ako galit sa'yo. Naupo si Franco sa kama, kaya pinaupo niya rin si Kat sa hita niya. Parang batang umiiyak naman si Kat habang nakayakap sa binata. Sabihin mo sa akin lahat ng totoo. Gusto kong makilala ka, Catherine. Wika ni Franco. Nagsimula namang magkwento si Catherine sa kung ano ang nangyari sa kanyang buhay hanggang sa kung bakit siya umalis sa poder ng kanyang tiyahin. Ipapakasal ako ni Tita sa matandang lalaki. Gusto niyang makabayad ng utang, kaya ako ang ipinagbayad niya. Gagawa tayo ng paraan para mabawi mo lahat ng nasa sayo dapat. Hindi ko papayagang makuha kanya sa akin. Pangako ni Franco. Inilapit naman ng dalaga ang kanyang muka sa binata, pero bago niya ito mahalikan ay lumayo ng bahagya si Franco. Wala ka na bang hindi sinasabi sa akin? Paninigurado na binata. Wala na. Binuhat ni Franco si Catherine pahiga sa kama, tsaka ito siniil ng halik. Dahan-dahang bumaba ang labi ni Franco sa leeg ng dalaga at tumingin pa rito na tila nagpapaalam. Nang tumango si Catherine, ibinaba ni Franco ang damit nito. Alam mo ba kung bakit hindi ako pumapayag noon? Tanong ni Catherine habang nakatitig sa mapungay na mata na binata. Gusto ko kasing makita mo ang totoo kong itsura habang inaangkin mo ko. Napangisi si Franco at kinagat ang tutok ng dibdib ni Catherine. Bahagyang napasigaw ito at napaarko ang likuran. Ikaw ang pinakamaganda sa akin. Hindi dahil sa anuman, kundi dahil ikaw ang katkat ko. Para silang sapik sa isa't isa. Sinusulit nila ang bawat pagdikit ng kanilang katawan, kaya halos madaling araw na matapos sila. I love you, Kat. Bulong ni Franco sa tulog na dalagang nakahimbing sa tabi niya. Kinaumagahan, naunang nagising ang dalawang bata at tumakbo papunta sa silid ni Franco. Bagot namang nagbukas ang pintuan ng binata at hinagkan ang noo ng pamangkin niya. Nagugutom na ba kayo? Inaantok na tanong ni Franco. Hindi pa naman, Daddy. Gusto namin makita si Tita Kat. Sagot ni Denny. Napaangat ang kiling ni Franco. Bakit dito niyo siya hanapin? Daddy Franco, bata pa po kami at hindi kami pulag. Alam namin na may cash ka kay Tita Kat at alam namin kinukulit mo siyang matulog dito sa kwarto mo. Diretsang sagot ni Sevi, kaya natawa ang binata. Sandali lang,
Ayusin ko lang si Tita Kat nyo, tapos papapasukin ko na kayo. Tura ni Franco at isinara ang pintuan. Pinatakan niya ng halik si Kat at bahagyang inuugoy ang katawan nito. Kat, gising na. Pagod pa ako, sagot ni Kat at niyakap pa ang kanyang nobyo. Natawa naman si Franco sa ginawa ng dalaga. Hinalikan niya ang labi nito at kahit pagod si Kat, tinugon niya ang halik ni Franco. Love, gising na. Nasa labas sila Sevi at Denny. Gusto ka lang makita. Biglang napabango si Catherine at tumingin na masama sa binata. Bakit kayo mo lang sinabi? Baka nagugutom na sila. Naiiling na lang si Franco na makitang tinakpan ni Catherine ang hubad ng katawan nito at malayang kumuha ng damit sa kabinet. Matapos mag-ayos si Catherine ay pinapasok na ni Franco ang dalawang bata. Grabe, ang ganda mo po talaga, tita. Hindi makapaniwalang usal ni Sevi. Tita, may asawa ka na po pa? Kung wala pa, ako na lang po. Nakangiting wika naman ni Denny. Masyado kang bata para kay Kat. Komenta ni Franco. Tama si Daddy. Kaya mas okay kung ako na lang ang magiging asawa mo, Tita Kat. Nakangiting sambit naman ni Sevi. Hindi kayo pwedeng dalawa. Ako ang magiging asawa ng tita nyo. Kaya mula ngayon, Mami na ang tawag niyo sa kanya. Inisasambit ni Franco. Natawa na lang si Kat dahil masyadong pumapatol si Franco sa batang pag-iisip ni Sevi at Denny. Mami, bakit ang dami niyo pong pulas sa balat? Puna ni Denny. Ang sarap pala sa pakiramdam na may matatawag na mami. Hindi po ba malinis mo, Tati? Kinagat na naman si Mami na malaking langgam. Komento naman ni Sevi at tinignan pa ang bedsheet na inuupuan nila. Pinaningkitan na lang ni Kat ng mata si Franco at umarte naman itong inosente. Sa sumunod na araw, dinala ni Franco si Catherine at mga bata sa opisina. Ang ipinagtataka ni Catherine, palaging nakayuko ang mga lalaki empleyado at hindi tumitingin sa kanya. Miss, bakit nakayuko yung meal stops niyo? Hindi ata tamang etiquette ang ganoon, saad ni Catherine sa sekretary ni Franco. Napangiti ang sekretarya at lumapit kay Catherine. Maganda po ang working etiquette dito, madam. Kaso ang bili ni po sa kanila 2 days ago, bawal daw po kayong tignan, kundi matatanggal sa trabaho. Ha? Bakit niya sinabi yun? Kunat noong tanong ni Catherine. Possessive ata si boss kaya kahit tingin di pwede. Natatawang wika na sekretarya. Saktong lumabas si Franco sa conference room at ibang kalalakihan. Pagkatapos bumati kay Catherine, ang kasama ni Franco ay nagsipag-iwas sa ito ng tingin. Mag-usap na tayo? Mataray na wika ni Catherine. Bakit bawal tumingin sa akin ng ibang staff? Kasi ayoko ang tinititigan kanila. Diretsong sagot naman ni Franco. Hindi ko gusto ang ganyang Franco. Hindi healthy sa relasyon ang pagiging possessive. Pinag-cruise ng dalaga ang kanyang braso at tinitigan ng maliin si Franco. Daddy, makinig ka kay Mami, anya ni Sevi. Pawiin mo na yung sinabi mo daw sa mga tao, Daddy. Dagdag ni Denny. Napabuntong hininga na lang si Franco at napatitig sa staffs na nakikinig sa kanila. From now on, pwede nyo nang tignan ang Ma'am Catherine nyo. Pero kapag may nalaman ako at hindi ko nagustuhan, magkakalintikan tayo. Mami, kiss mo na si Daddy. Utos si Sevi. Ha? Walang sabing hinalikan ni Franco ang labi ng kanyang nobya. Ako nagagawa. Nahihiya ang mami nyo. Pilyuntulan niya pa. Magmamana tayo sa daddy natin, Denny. Bulong ni Sevi na umabot sa pandinig ni Catherine. Hindi naman maitago ng dalaga ang kilig na nararamdaman dahil nangamatis na ang mukha nito. Ipinagsaklob na lang ni Franco ang kanilang kamay at tumiretso na sa kanyang opisina para mananghalian. Ilang araw pa ang lumipas. Balik eskwela na ang dalawang bata.
kaya madalas ay naiiwan na mag-isa si Catherine sa bahay, kaya madalas din ang uwi ni Franco ng maaga. Nakausap ko si attorney. Nabanggit niya sa akin ang tungkol sa company ng dad mo. Upon investigation, mas malaki na ang porsyentong nailipat sa pangalan ng tiyahin mo. Anya ni Franco at iniayos ang nilulutong pagkain. Kailangan ko makuha ang shares na yun. Si Daddy ang nagpundar nun sa akin. Malungkot na wika ni Catherine. Nilapitan naman ni Franco ang dalaga at pinuhat ito sa lamesa. Hinalikan niya ito hanggang sa tumugon ito. Kalma ka lang. Mababawi mo rin yung company na yun. As of now, gusto ko mag-ayos ka para mamaya. May pinapunta akong makeup artist at stylist para tulungan ka. Anong meron mamaya? Takang tanong ni Catherine. May family gathering. Kailangan nating pumunta. Gusto kong ipagmalaki ka sa kamag-anak ko. Hindi ba pwedeng hindi na lang ako sumama? Tanong ng dalaga at napatingala pa nang maramdaman ang labi ni Franco sa kasalanan niya. Sumama ka na, love. Hindi na nakasagot si Catherine. Dahil sa sarap na nararamdaman, napasabunot pa siya sa buhok ni Franco dahil sa ginagawang pagkain nito sa kanya. Si Franco at ang kababalaghan niya ang papatay talaga sa akin. Halos hindi na makarating sa party sina Franco dahil sa mayat mayang pagkasabik nito sa dalaga. Hindi kasi nito mapigilan ang sarili dahil sa taglay na kagandahan ni Catherine. This is Catherine, my girlfriend. Mayabang na pakilala ni Franco sa kanyang nobya. Really, dude? Finally! Nagbibinata na ang pinsan ko! Masayang komento ni Lester at yumakap pa kay Franco. Baka binayaran ka lang nitong pinsan namin para maipakilala ah. Sabihin mo lang at dodoblehin ko ang bayad kapag nasabi ka ng totoo. Biro pa ng isang pinsan ni Franco. Taasan mo pa ang offer at magpapakatotoo ako. Natatawang sagot naman ni Catherine. Congrats, dude! Swerte mo talaga sa girlfriend mo. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Franco ang nobya sa iba pang kamag-anak. Masaya ang mga ito para sa kanya, ngunit may hinahanap ang kanyang mata. Kaya nang dumating ito, mas lalo lumawak ang ngiti niya. Tito Henry, bati ni Franco at yumakap pa sa kanyang paboritong tsuhin. This is my girlfriend. She's Catherine Bernardino. Ito naman ang paborito kong uncle, Henry de los Reyes. Para namang nakakita ng multo si Catherine habang napauwang ang lapi. Biglang dumaloy ang kaba sa dibdib niya at alanganing napalunok nang umisi sa kanya matanda. Mukhang kilala ko ang nobya mo, iho. Anya ni Mr. Henry. Sa totoo niyan, kilalang kilala ko maging ang tiyahin niya. Alam mo bang, estafador ang lahi na babaeng yan? Napukaw ang pansin ng ilang bisita ay naglapitan sa gawin nila. Magsasalita na sana si Catherine nang narinig niya ang pamilyar na tinig. Nandito ka lang pala. Kung sinong tipurak ng kinausap ko, mahanap ka lang. Uuwi na tayo. Ngayon din. Madiing utos si Lita. Nanlamig ang buong katawan ni Catherine nang hinuwakan siya ng kanyang tiyahin. Hindi ako sasama sa iyo, giit ng dalaga. Agad namang kinabig ni Franco ang kanyang nobya at pinanlisikan ng mata ang tiyahin ni Catherine. Nasa wastong gulang na siya para magdesisyon. Sa akin siya sasama. Franco, are you hearing yourself? Takang tanong naman ni Mr. Henry. Sasamahan mo ba talaga ang bayarang babaeng yan? Biglang kumulo ang dugo ni Franco at handang ipagtanggol si Catherine pero bigla na lang nahinto ang lahat na magsalita ang kanyang lola. Franco? Henry? Hindi isang babae ang sisira sa relasyon niyo. Para mag-ama na kayo, kaya pahalagan niyo yun kaysa kung sino man. Pinasadahan ng tingin ng ginang si Catherine. Sumama ka muna sa tiyahin mo. Hindi ko gusto ang kusino na maglalamat sa pamilya ko. Pero lola, that's final, Franco.
Maotoridad na wika ng ginang. Walang nagawa si Franco kundi sundin ang kanyang lola. Kaya naman kahit pa ayaw ni Catherine na sumama sa tiyahin niya, ay wala rin siyang nagawa. Isinama siya nito sa bahay kung saan napuno siya ng masasakit na alaala. Tignan mo nga naman, sa pamangkin ka lang pala ni Mr. Henry lalande. Sana sinabi mo sa akin agad. Malay mo, bayaran ni Franco ang utang ko sa tito niya. Nakangising wika ni Lita. Wala kang karapatang panghimasukan ang buhay ko. Galit na tula ni Catherine. Anong inaarte-arte mo dyan? Porket ikama ka ng isang Franco de los Reyes, nagmamalaki ka na? Huwag mong sabihing magde-deny ka pa. Halata naman na sa ilang pula sa leeg mo na may nangyari na sa inyo. Saad ng ginang. Alam mo, akala ko magbabago ka pa. Kasi inaasahan ko magkakamag-anak tayo. Pero mali ako. Masahal ka pa sa masangsang na inidoro. Anya ni Catherine, malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga. Wala kang karapatang magsalita. Kapatid ko pa rin ang tatay mo. Kaya ka nagkakaganyan dahil hindi kanya napalaki ng tama. Kung nakinig lang sana sa akin noon sila mama, di sana hindi kita ginugulo ngayon. Kung sa akin lang ipinamana ni mama ang lahat, di sana wala akong pakialam sa'yo. Iniutos si Lita na ikulong si Catherine sa dati nitong silid. Manlalaban sana ang dalaga, ngunit dalawang lalaki ang humawak sa kanya papasok sa kwarto. Wala siyang nagawa kundi magdasal at hilingin sa Diyos na sana makalaya na siya. Lola, I need your favor. Magalang na wika ni Franco at lumapit pa sa silya ng kanyang lola. Anong mayroon sa babaeng yun at humihingi ka ng pabor sa akin? Tanong ng ginang at inayos pang salamin nito. Lola, mahal ko po si Catherine. Sagot ni Franco. Napainom naman ng kape ang lola na binata. Baka naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo dahil sa pressure, iho. Isa pa, ngayon ka palang nagkanobya, kaya masyadong mapusok ang damdamin mo. Hindi ako bata, Lola. Malapit na ako mawala sa kalendaryo para sa pagiging isip bata. Alam kong siya ang first girlfriend ko dahil siya ang pinili ko. Never ako nakaramdam ng pressure sa pag-aasawa. Alam mo at alam kong sapat na sa akin ang mga anak ni Kuya. Pero noong makilala ko si Catherine, nagbago ang lahat. Tinuruan niya akong makaramdam ng pagmamahal. Paliwanag ni Franco. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kailan lang kayo nagkakilala ng babaeng yun? Tula ng ginang. Seryoso ako, Lola. Kaya please, tulungan mo kong kausapin si Tito Henry. Wika ni Franco. Natawa ng bahagya ang lola ni Franco. Hinawakan pa nito ang kamay niya. Iho, kilala mo ang Tito Henry mo dahil siya ang nagpalaki sa iyo. Ikaw ang prioridad niya sa lahat ng oras. Kaya bakit hindi mo siya kausapin na masinsinan? Paano po kung hindi pumayag? Malaki ang respeto ko kay Tito. Hindi ko gustong mag-away ulit kami. Bakas ang lungkot sa tinig ni Franco dahil totoong malapit siya sa kanyang Tito Henry at wala siyang balak na salingin ito sa anumang pagkakataon. Kausapin mo siya. Hindi mababaw ang kukote ng anak kong yun. Kaya nga sa kanya ka itinawala ng iyong ama bago ito pumanaw. Anya ng lola ni Franco. Hindi pinalampas ng binatang isang araw at agad siyang tumungo kay Mr. Henry. Hindi niya alinta na ang biyahe papunta sa bahay nito dahil umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Tito, pwede ba tayo mag-usap? Seryosong sambit ni Franco. Makalipas ang gabi ng family gathering nila, halos 2 linggo niyang hindi nakausap si Catherine. Dahil na rin ito sa pagiging busy niya sa trabaho at sa pag-aasikaso ng kaso laban sa tiyahin nito. Alam ko naman na ang pinunta mo rito, sagot ni Mr. Henry. Tito,
Nirerespeto kita na sobra, pero mahal ko si Catherine. Kung ibang bagay ang hihilingin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo, pero hindi ang babaeng mahal ko. Hindi ko kaya mahiwalay siya sa akin, nang dahil sa problema mo sa tiyahin niya. Wika ni Franco. Lumapit pa siya sa tabi mismo ng kanyang tiyuhin. Nakikiusap ako dito. Mahal ko pa talaga ang babaeng pambayad utang sa iyo. Napamura naman si Henry at hindi makapaniwalang nakatingin sa pamangkin. Mukhang malakas ang tama mo, bata. Hindi ka iiyak ng ganyan kung wala lang sa iyong babaeng yon. Naiiling pa si Mr. Henry habang nakatitig kay Franco. Ngayon lang tinamaan ang laga mo eh. Natatamang sagot naman ni Franco. Mahal ka pa talaga ng babaeng yun? Tanong ni Mr. Henry. Napansin nito na nanahimik si Franco, kaya muli itong nagtanong. Bakit di ka makasagot? Hindi ko po kasi alam. Ramdam kong mahal niya ako, pero hindi ko pa naririnig sa bibig niya. Sambit ni Franco. Kahit pa may nangyari sa kanila, walang nabanggit si Catherine kung mahal ba siya nito. Kaya sa takot niya, sinabi niya na agad na nobya niya ang dalaga. Lalong lumabak ang isi sa labing ni Mr. Henry at tinakbayan ang kanyang pamangkin. May plano ako. Samantala, kung dati ay katulong ang ganap ni Catherine sa sarili niyang bahay, ngayon naman ay isa na siyang preso. Kung hindi lamang sa salitang binitiwan ni Franco, ay baka tumalon na siya sa bintana. I won't give them satisfaction. Kung mamamatay ako, lahat ng natitirang pag-aari ko ay mapupunta sa kanila. Kastigo ng dalaga sa kanyang isipan. Kumatok sa silid ang pinsan ni Catherine na si Lacey. Nakangisi ito na parang demonita. Araw na ng kasal mo ngayon. Guess what? Isa ako sa investors mo. Mapang-asar na wika ni Lacey. Alam mo, mapipiko na sana ako. Kaso, naalala kong boba ka sa Ingles at salitang visitor lang, di mo pa mabanggit. Sa susunod, bago ka mag-insulto, siguraduhin mong tama yung ipuputak ng bibig mo. Napairap pa si Kat at lumabas na lang. Kahit magaling ka sa English, kundi ka naman na binalikan ng lalaki mo, wala rin. Inis na sagot ni Lacey. Habang inaayusan si Kat, hindi niya maintindihan kung bakit napapanatag na lang ang loob niya. Dapat ko na lang bang tanggapin na ikakasal ako sa tito niya? Akala ko ba mahal niya ako? Bakit hindi niya ako binalikan? Madam, huwag kang umiyak at nasisira ang makeup ko sa iyo. Sita sa kanya na makeup artist. Teka, di ba ikaw yung makeup artist dati na tinawagan ni Franco? Magkakilala kayo, di ba? Gulat na tura ni Kat. Hindi naman sumagot ang makeup artist at lumabas silang kasama na stylist. Napabuntong hininga na lang si Kat at tinignan ng ayos ang kanyang mukha. Mami, nangyayari na ang pangarap mo para sa akin. Yun nga lang, hindi ako ikakasal sa lalaking mahal ko. Naiiyak na saan niya. Sinundo si Kat ng isang magarang sasakyan, kaya nakatulala lang siya sa buong biyahe. Nang makarating siya sa tapat ng simbahan, nagpatakan na ang pinipigilan niyang luha. It's so ironic. Ang paborito naming kanta ni Franco ang tumutugtog habang kinakasal ako sa tito niya. Nang nasa gitna na si Kat, sinabayan siya ng kanyang tiyahin at ni Mr. Henry. Gulat siyang napatingin sa matanda, pero mabilis ring itinikom ang bibig. Hindi siguro makapaghintay si Mr. Henry na may ikasal sa akin. Talagang sinamahan pa ako para walang kawala. Halos ilang dipa na lang ang layo ni Catherine sa dulo ng altar nang alisin ni Mr. Henry ang brasong nakasabit sa kanya. Ingatan at alagaan mo ang pamangkin ko. Mahal na mahal ko yun, kaya gusto kong mahalin mo ng tapat ang alaga ko. Naguguluhang nakatingin si Kat sa papalayong matanda. Naupo ito sa gilid kung saan ang side ng groom. Ibinalik niya ang tingin sa harapan
at ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita ang binatang minamahal niya. Franco? Naluluhang usal ni Catherine. Nakangiti lang si Franco kay Kat habang papunta ito sa kanya. Ang babaeng pinakamaganda sa aking mata. Bakit? Paanong ikaw nakatayo rito? Ayaw mo ba? Pero nagtatampo ako sa iyo. Iha, hindi mo ba gustong maikasal sa lalaking kasama mo? Maaari nating itigil ang kasalang ito. Wika ng pare. Bago pa magreklamo si Franco ay may dumating na mga pulis. Bahagyang nagkagulo ang mga tao, ngunit inanunsyo ng kapulisan ang tungkol sa warrant. Mabilis itong nilapitan na antsahin at pinsan ni Catherine at pinusasan. May mangyayari pa bang iba sa kasalang ito? Tanong muli ng pare. Bahagyang natawa si Franco at sumagot sa padre. Wala na po, Father. Hindi ininda ni Catherine ang tanong sa kanyang isipan. Ang nakatatak na lang sa kanya ay si Franco, ang lalaking pakakasalan niya at wala nang iba. Nagpalitan ng I-do sina Franco at Catherine bago hilingin ng padre ang singsing na sumasagisag sa kasal. Iniabot naman ni Sevi ang singsing sa kanyang daddy Franco. Samantalang kay Catherine naman, ibinigay ni Denny ang isa pang singsing. Ngayon naman, maaari nyo nang sabihin ang pangako sa isa't isa. Mauunang magbigkas ang babae at susundan naman ng lalaki. Anya ng pare. Wala akong na-prepare na message dahil halos shotgun marriage ang nangyari kanina. Paunang wika ni Kat na ikinatawa ng pare at iba pang bisita. Pero mukhang willing naman ang puso ko para sa vows na to. Tulan niya bago tinignan ang hawak na singsing. Pangarap na mami ko na makakilala ako ng isang lalaki gaya ni Dad. Mukhang malakas si mami sa itaas dahil nasa harapan ko na ang katuparan ng pangarap niya. Kahit nag-umpisa tayo sa hindi maayos sa sitwasyon, pinakita mo sa akin na hindi lahat ng lalaki ay nagbabase sa itsura ng isang tao. Kaya nakahanda rin akong samahan ka sa buhay na walang panguhusga, puno ng tiwala at isang matiwasay na buhay kasama ang mga bata. Hindi man tayo perpekto, pero alam kong sapat ang pagmamahal natin para sa isa't isa. Kaya sa darating pang mga araw, buwan at taon, pangako ko sa iyong mamahalin kita dahil ikaw ang nag-iisang Franco de los Reyes sa buhay ko. You are my safe haven, love. I don't see myself to be a lawful husband. Sapat na sa akin ang mga bata dahil alam kong sila ang makakasama ko sa habang buhay. Pero kung nakilala kita, minahal na kita kahit pa marami kang nailihim sa akin. Minahal kita dahil alam kong ikaw ang gusto kong makasama. Palagi kang pinipili ng puso ko kahit na ayos sa atin ang mundo. Kaya nangangako akong sa iyong magiging tapat at totoo. Mamahalin kita sa araw-araw ng buhay ko. Hindi ko hahayaang mawala ka pa sa akin, Kat. Mahal na mahal kita. Catherine Bernardino. Mahabang lintanya ni Franco. Isinuot ni Catherine ang singsing kay Franco at gayon din ang ginawa nito. Ngayon nasaksihan natin ang dalawang taong nagmamahalan. Sila'y pinagsama ng Diyos kaya walang sinuman o anuman ang makapaghihiwalay sa kanila hanggang kamatayan. As the chief of this church, I pronounce you, Franco de los Reyes at Catherine Bernardino de los Reyes, as husband and wife. Masayang anunsyo ng pare. Isinuot ng dalawa ang singsing kaya nagpalakpakan ang mga tao. Pero nang iniangat ni Franco ang belo ng kabiyak at hinalikan ito, biglang naghiyawan ang mga bisita. Maging sina Sevi at Denny ay natuwa sa ginawa ng kanilang daddy. Tara na sa exciting part? Pilyong tanong ni Franco. Hindi naman na sumagot si Catherine at kinarga na lang ang asawa. Habang naglalakad sila palabas sa simbahan,
ay hinahagisan sila ng pulang rosas. I love you, Mrs. Catherine de los Reyes. Nakangiting wika ni Franco. Mas mahal kita, mister ko. Sagot naman ni Catherine. Alam ni Franco na walang perpektong tao sa mundo. Ngunit sa kanyang paningin, perpektong kabiyak si Catherine. Habang sa pananaw naman ni Catherine ay si Franco ang tanging lalaki na nakikita niyang kasama sa habang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!